Hello, I'm Jennifer Capsa. Laking Tondo po ako. Ngayon nasa Romania nagtatrabaho. Ilang taon ka na po dito sa Romania? Bale, 6 months and 2 weeks na ako dito. Bago pa lang. Bagong-bago po pala, no? Yes, bagong-bago pa Ano lang. po yung naging pathway nyo and ano na pong status nyo ngayon? Bale, ngayon meron akong temporary work permit sa Romania. Pero before kasi galing din ako ng Jordan. 4 years ako sa Jordan. So you decide po na mag-apply dito sa Romania? Bale, kasi ang pinsan ko nandito na. 8 years na siya dito. Before pa, plano na namin, sa Jordan pa lang ako na, halika na, punta ka na dito. Inabot ng COVID. At saka, iba kasi yung sistema ng working nila dito kaysa sa Jordan. Kaya, nag-decide ako, sige, try ko naman Romania. Can you share po what's your agency name and magkano po yung total ng nagastos nyo papunta dito? Bali, ang agency ko from Manila is Top Juby Manpower. Then, ang binayaran ko sa agency is around 25K. Pero bukod pa yung medical ko nung time na yun. Ang medical ko nung time na yun is 3,000. Ano pong pinagkaiba ng trabaho sa Jordan at dito sa Romania? Bale, unang-una, sa Jordan kasi, walang day off. Ang Romania, may day off siya every Sunday. Doon pa lang malaking factor na yun yung off na yun. Nakakapagpahinga tayo. So, yun. Tapos, salary-wise, malaki ang salary ng Romania kaysa sa Jordan. Tapos, pag Jordan kasi, pagod ka talaga dyan. Lahat gagawin mo. Tapos, Ramadan pa. Pag Ramadan, puyatan. At least dito sa Romania, may time ka talaga magpahinga kasi pag tapos mo na yung gawa mo, tulog na yung mga bata, kung may inaalagaan kang bata, pahinga mo na. Okay na sa boss mo. Doon, Jordan, hanggat kailangan ka pa, mamayat-maya, panay tawag, naku, yun talagang mahirap. Yun ang pagkakaiba, malaki talagang factor. Naalala niyo pa po ba yung biggest adjustment nyo or meron po ba kayong major struggle, ganyan, pag nung nag-uumpisa pa lang po kayo dito? Ang mahirap lang kasi may inaalagaan akong 3 years old and a half na. Hindi siya marunong mag-English. So, pareho kaming nangangapa. Yun talaga mahirap. Talagang sa una, super, gaganon talaga siya. Kailangan mo talagang intindihin siya. Tapos minsan pa, may time pa na nagre-reklamo siya. Sabi niya, Mama, hindi ako naintindihan ni Jenny. O, di ba? Yun lang. Kaya, sa pagganon, kahit man sa Jordan noon talagang sisikapin mong mag-aral, matuto kahit paano para mag-adjust ka sa kanila. Kung meron dito sa Romania na sana, meron din sa Pinas. Siyempre, number 1 wish nating lahat is snow. Yun talaga, snow. Tapos, may mga may mga bagay na halimbawa sa mga tao, wala silang pakialam. Sa Pilipinas, konting bagay lang, magsuot ka na ng maigsi, pinagbubulungan ka na. At least dito kahit hindi ka maganda, makakapag-swimsuit ka. Sa Pilipinas, nako, ewan ko na lang. O, di ba? Dito wala silang pakialam Ano po yung pinakamahirap na part sa pagiging OFW? At ano po yung ginawa niyo para ma-overcome niyo yun? Siyempre, kasi single mama ko. May isa akong anak, 14 years old na siya ngayon. Pinakamahirap yun yung iwanan mo yung anak mo. Tapos, pag nagkakasakit, nag-iisip ka. So, yun na lang, ginawa ko para lagi talaga akong video call. As much as possible, video call talaga Kumustahin mo siya. Kahit wala ka doon, ramdam niya na nandun ka pa rin. Tapos, update mo. Tatanungin mo siya, may assignment ka ba? Ganun. Kaya kahit puyat, pagod, pipilit kang kasi yung time difference maglalaan ka talaga ng time para sa anak. Siyempre, hindi na po tayo pabata. At apektado po yung physical, yung emotional, tsaka spiritual po minsan, di ba? Mental health natin. Ano po yung healthy routine nyo na para mapangalagaan nyo po yung sarili nyo as OFW? Number 1 talaga, kumain ka ng tama. Kumain ka ng mga gulay. Tapos, kailangan kung hanggat kaya, matulog ka ng tama sa oras. Tapos, hanggat maaari, inom ka ng vitamins. Kasi, at my age 40 na ako So, hindi na talaga ako bata. May mga nararamdaman na rin, di ba? So, ganun lang. Kain ng maayos, kain ng gulay.
tapos tamang tulog, at saka vitamins. Have you ever imagined yourself po kung nasa Pinas ka at hindi ka nag-abroad? Ano po kaya si Ate Jen ngayon? Kung nasa Pinas ako, malamang, kasi dati nagtatrabaho ako sa Binondo, mga school supplies. So, ganun pa rin, yung normal routine, trabaho, bahay. Tapos, siguro kung nasa Pinas din ako, baka ganito din, nakakapagtinda pa rin ako. Kasi kahit nung nasa Pinas ako dati, nagsa-sideline ako, nagbibenta ako ng mga items. So, ganun pa rin naman siguro. Ang difference lang is, mas malaki yung oras ko sa anak. Yun yung maganda doon kung nasa Pinas ako. Are you happy and contented with your current life here in Romania? Sa ngayon, masasabi ko, oo naman. Kontento naman ako sa mga nangyayari. Kahit papaano, mas maaluwan. Hindi gaya dati. Pero nangangarap pa rin ako. May mga goals pa rin akong gustong mangyari at gustong gawin para sa akin at sa anak. Worth it po ba lahat ng sacrifices nyo for your family? Sa tingin ko, oo. Kasi una, kahit malayo ako, yung anak ko lumaking maayos. Masasabi kong hindi ako maswerte sa love life, pero sa anak, super swerte ko. Maraming nagsasabi niya na, ay, buti nga, ang bait ng anak mo. Hindi masakit sa ulo. Sabi ko, maswerte ako sa anak. At maswerte ako sa magulang ko kasi nakasuporta at sila yung nagbabantay ng anak ko. If dumating po yung time na kailangan nyo na po mag-retire, saan po yung pipiliin nyo? Dito sa Romania o sa Pilipinas? Siyempre, Pilipinas pa rin ako. Iba pa rin yung Pinas. Iba pa rin yung nandun ka sa sarili mong bahay, sa sarili mong bayan, at saka kasamang pamilya, syempre. Years of experience po as OFW, ano po yung biggest lesson na natutunan nyo na gusto nyong i-share sa mga viewers natin ngayon? Siguro, number 1, OFW tayo, hindi habang buhay nandito tayo sa kung saang bansa tayo meron. Dapat matuto tayong magtipid. Matutong pahalagahan yung mga 5 pisong na nare-receive natin. Kasi importante yan. Hanggat maaari, nandito ka, nagtatrabaho, sige, magtrabaho ka dito. Pagdating sa Pilipinas, sikapin mong makagawa ng bahay, sikapin mong mag-invest something na pagdating mo, pag nag-retire ka, eto na. Eto na yung mga paghihirap ko. Nakikita mo dapat kung kung saan napupunta ang pera mo. Ano po mabibigay niyong payo sa mga aspiring Filipinos na gustong magtrabaho, manirahan, or mag-aral po dito sa Romania? Siguro, number 1, dapat matuto kahit konti ng lingwahe nila. Kasi hindi lahat ng tao dito marunong, 'di ba? Lalo na yung mga matatanda na Romanian, hindi sila lahat marunong mag-English. Dapat matuto kang mag-aral ng lingwahe nila. Tsaka pangalawa, pagdating mo dito, matuto kang mag-adjust. Wag kang umasang silang mag-a-adjust sa'yo. Kasi nasa ibang bansa ka eh. Ikaw dapat talaga kailangan mag-adjust. Yun, tapos kung sino man or ano man makilala mo na mga Romanian, boss mo man yan, maging mabuti ka sa kanila para in return, maging mabuti rin sila sa'yo. If gusto ka po nilang kontakin or meron po kayong gustong i-promote, saan ka po nila hahanapin? Ayan po, FNH Pack po, Facebook. Lahat po ng mga beauty products na hinahanap nyo, available po on hand sa atin. Pwede nyo po ako message for orders, reservation. At saka tumatanggap din po ako ng mga orders outside Romania. So, PM lang po kayo. At saka hindi po lahat ng items ko nakapost sa Facebook. So, PM lang po kayo sa akin. Ayan. Thank you, thank you. Thank you for watching. Lare Vedere!